Hindi ito yung pansit na pangkaraniwang lagi nating niluluto. So yun, nagpakulo ako ng tubig dito. Meron akong pinaating rice vermicelli dito o yung pansit bihon mga pre. Pakukuluan lang natin yan ng mga 3 minutes. Habang niluluto nga natin yung noodles natin, hiniwa ko na nga tong carrots. Pati na din tong ating repolyo. Kayo bahala kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Matik yan, syempre meron tayong bawang dito. Dinikdik ko lang din to. Tapos sa halip na sibuyas, daon ng sibuyas yung gagamitin natin. After 3 minutes, luto na to. Patay lang yung apoy, pero isoak pa natin ng mga 5 minutes to. After 5 minutes nga, binalawan ko nga lang tong noodles natin sa tubig. Tinimplahan ng 1 tablespoon ng toyo, tas konting mantika lang din. I-mix lang natin yan, set aside. Mag-scramble naman tayo ng egg. Dalawa lang yung ginamit ko. Tapos walang timpla yan, salang na agad natin dito sa pan. Haluhuluin lang ng ganyan, then set aside. Salang natin yung bawang tsaka daon ng sibuyas. Add ng kalahating chicken cubes pampalasa. Tapos ilagay na natin yung carrots natin at tsaka yung ating repolyo. Konting halo lang. Timplahan natin ng mga 2 tablespoon ng oyster sauce o yung maliit na pakete. 1 tablespoon uli ng toyo, paminta at saka konting sugar. Kung nakukulangan nga kayo sa lasa, pwede kayo mag-adjust. Then ilalagay na natin yung egg at yung ating vermicelli noodles dito. Haluin lang natin, luto na yung mga pre. Tapos ayan, meron ka ng stir fry vermicelli with cabbage and carrots. Ito na po yung niluto nating stir fry vermicelli na with cabbage pala tsaka carrots. Ayan, di ba? Purple na vermicelli kanina to, kaya lang syempre naluto na kaya naging iba yung kulay. Lalagyan natin siya ng sesame oil. Huwag niyong i-skip to. Ito ang nagpapasarap din. Pag nilagyan niyo kasi siya na itong sesame oil, naglalasa siyang parang yung Korean glass noodles, yung pansit ng Koreano. Ganun yung nagiging lasa niya. Well, kung ayaw nyo naman ng ganun, kung gusto nyo lang ng medyo maalat, medyo matamis, huwag nyo nang lagyan. Pero nakakapag-elevate talaga ng lasa yung, natin, tawag dito, sesame oil. Haluin natin. Excited na ako. Yun o. Diba? Simple lang. Wala nang karne-karne, gulay, itlog na lang yan. Tapos daanin na lang sa chicken cubes. Pero kung may beef kayo or chicken, why not? Yan po. Ba't ko inipan? Di naman mainit. Sarap. Kahit nga hindi cabbage or carrots, lagyan nyo kahit toge lang pwede na. Tapos yung daon ng sibuyas, kahit yun lang pwede na. Sarap ng lasa niya. Lasang Korean glass noodles, men. Try mo. Sa bagay, check one naman ang gumawa nag-invento. Napasikat lang ng mga Koreano, no? Maling-mali nga lang. Dapat pala dinamihan ko yung cabbage. Sarap. Kaya lang kasi gabi na eh. Fried chicken sana tayo eh. Tamad na ako.
Sarap. Super bilis lang gawin eh. I-prepare mo lang lahat ng ingredients mo, then tuloy-tuloy ka na. Habang pinapakuluan mo yung vermicelli na noodles natin, o yung bihon, pansit bihon, hinihiwa mo ni mga ingredients mo, 'di ba? Tapos after nun, wala pang 5 minutes luto na. So, feeling ko maganda rin siyang gawing pang business no kung gusto niyo kasi sobrang dali lang. Yung anytime na may umorder, magagawa niyo agad siya. Ang crunchy pa ng carrots. Sarap. $100 grams lang, parang good for ano na siya, 2 to 3 person. Sarap. Matakbo ba yung itlog yun? Busog. Mga kabsat, subukan nyo po yung recipe na to, di kayo magsisisi. Kung mahilig kayo sa mga Korean and Chinese food, ayan, bagay talaga sa inyo ito. Pero kung hindi naman kayo mahilig sa pansit naman na miss, skip nyo na lang. Huwag nyo na pong gayahin to. Iba na lang pong recipe yung lutuin nyo. Yun lamang, at subscribe nyo na po sana ako, mag-iwan kayo ng comment. Follow nyo po ako sa aking Facebook page at TikTok nyo naman. See you sa next video.